Pumirma na ang draft pick ng NLEX na si Jonel Policarpio dito sa Road Warriors, pero mukhang interesado Barangay Ginebra na makuha ang serbisyo nito. At ang magiging kapalit ay yung kinuha ng Barangay Ginebra dito sa Northport Batanguer, ang 6'7" na si Ben Adamos. Itong si Adamos ay 6'7" at itong si Policarpio ay 6'5", pero medyo magka-contrast yung laro nila. Dahil itong si Adamos kahit matangkad, ito ay more of an outside scorer, samantalang ito si Policarpio naman ay inside ang laro. So mukhang yan ang i-offer ng Barangay Ginebra, Ben Adamos for Jonel Policarpio dito sa NLEX Road Warriors. At mukhang interesado ang NLEX sa ganitong proposisyon. Dahil ang kinakailangan ng NLEX ngayon, alam nating lahat ito, ay isang scorer para tumulong kay Robert Bolick dahil masyadong predictable ang takbo ng opensa ng team ni Coach Jong Wichico. Kung sakaling makuha nila si Ben Adamos, magkakaroon sila ng isang additional scorer para hindi na lamang sila aasa sa isang player. Kung sakaling matuloy ito, ang Barangay Ginebra naman makukuha itong si Policarpio. Itong si Policarpio ay mahusay sa depensa at rebounding. Kaya magiging parang ito yung kay Lan Tiongson na hindi nila nakuha. Kaya sa tingin ko bagay itong si Jonel Policarpio dito sa Ginebra. Since nakapirma na ng kontrata ito si Policarpio sa NLEX, sign and trade ang mangyayari dyan. Pagkapirma ni Policarpio, iti-trade siya dito sa Barangay Ginebra. Pwede naman yun sa rules ng PBA. At ang maging kapalit nga ay itong si Ben Adamos. Kung sakaling mangyari yan, sa tingin ko swerte Barangay Ginebra dito kay Jonel Policarpio dahil ang laki ng may itulong nito dito sa kanilang koponan. Kaya sa ngayon, itong Ginebra makikita natin na isa to sa mga teams talaga na makikinabang kung sakasakali na matuloy ang ganitong trade. At ang NLEX hindi naman malulugi dahil ang laki ng potensyal nitong si Ben Adamos, hindi pa lang nabibigyan ng sapat na playing time. Posible nga ba na itong San Miguel ay trade na ang big man na si Mo Tautua at ang maging kapalit ay si Cade Flores? Ito ngayon ang tinitignan mabuti ng management ng San Miguel, lalo na at nalalapit ang opening nitong PBA Governors Cup, kung saan maraming naniniwala na itong San Miguel ay magiging isa to sa mga teams na babantayan talaga, hindi lang ng mga fans kung hindi maski ng mga insiders, dahil malaki ang presyo dito kay George Gallant na magbigay ng kampyonato. Dahil sa lineup ng San Miguel Beer, hindi sasapat yung makapasok lamang sila sa playoffs o sa finals. Kinakailangan ang San Miguel ay magkampiyon, lalo na alam natin si Junmar Fajardo hindi na bumabata. At talagang kinakailangan na kung ang San Miguel ay gustong maka-Grand Slam, magawa nila yan sa lalo't madaling panahon. At mukhang ang isa sa susi para mapatagal ang karera ni Junmar ay makakuha sila ng pwedeng maging backup nito. At sa ngayon mukhang nakikita nga nila ay kinakailangan i-trade itong si Tautua para makuha si Cade Flores. Ang problema lang, mas malaki si Tautua dito kay Flores. So liliit ang lineup ng San Miguel kung sakaling siya makuha. Ang posibleng gawin na lang ng San Miguel, instead na si Tautua, ang i-trade na lamang nila ay itong si Vic Manuel kapalit itong si Cade Flores para dyan maging lalong lalaki lineup ng San Miguel. Plus kunin nila itong si William Navarro o kaya si Troy Rosario. Kapag yan ay nangyari, mareresolve ang problema ng kakulangan ng San Miguel dito sa power forward position at hindi na magiging issue yung palitan ng mga tao. Sa ngayon yan ang aabangan natin gagawin ng SMB. Kung sakasakaling matuloy nga yan, masasabi natin na magiging mas formidable yung lineup ni Coach George Gallant at magagawa niya siguro yung inaasahan ng marami na pag-deliver ng kampyonato sa San Miguel. Dahil syempre maraming naniniwala talaga na mahihirapan ng SMB ngayon, lalo na at lumaki yung mga ibang teams dito sa PBA.